Hello mga idol! Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So today's vlog mga idol ay isang kwento. Ayan, pinadala ng isang subscriber natin. Maraming salamat po sa iyo. At bago natin basahin mga idol, gusto ko lamang pong humingi ng favor. Pakisubscribe po ang ating channel at pindutin ang tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. Disclaimer na rin tayo mga idol, ang video ito ay para lamang po sa may bukas ang kaisipan at may malawak na pangunawa. Alright, so mag-proceed na po tayo sa ating kwento. Matagal na magkaibigan si Daryl at Nico. Magkababata sila at higit pa sa pagkakaibigan ang turingan nila sa isa't isa. Lumipas ang mga panahon at nakapag-asawa na si Daryl. At dahil sa hirap ng buhay, dito sa Pilipinas ay nagpasya siyang mag-abroad. Iniwan niya ang kanyang asawa at anak. Samantalang si Nico naman ay wala pang asawa at masaya na siya sa trabaho bilang programmer. Maganda ang napangasawa ni Daryl, si Megan. Hinahangaan na magkaibigan noon si Megan, ngunit si Daryl ang mapalad na nakaangkin sa pinagpapantasyahan nilang babae. Nang aalis na si Daryl para magtrabaho sa Dubai, ibinili niya kay Nico na subaybayan si Megan na paniniguradong hindi ito magluluko habang nasa malayong dako siya. Ipinangako naman ni Nico na mamanmanan ang magandang asawa ng kaibigan alang-alang na rin sa pagkakaibigan nila at sa inaanak niya. Makalipas ng ilang linggo, dumalaw si Nico sa bahay ng kaibigan para kumustahin ang inaanak at syempre ang magandang si Megan. Naging magkaibigan na rin si Megan at Nico mula nang ikasal sila ni Daryl. Madalas itong pumapasyal sa kanila para makipag-inuman. Pinapasok naman agad siya ng kumare at masayang pinabuksan ng gate. Tumikit agad ang mata ni Nico sa hita ni Megan at markang matambok dahil sa kaiksihan ng short na suot niya at pinaparisan ng sando. Litaw din ang laki ng osus at pet na ni Megan sa suot. Pasimpleng napalunok ng laway si Nico habang pumapasok. Agad niyang hinagkan ang magtatatlong taon na inaanak sabay abot sa pasalubong. Pinapasok siya ni Megan sa loob ng bahay at niyayang magmerienda. Oh, kumusta naman kayo dito, Mare? Di ba nalulungkot si JR? Ay naku pare, palaging ang hinahanap ng tatay niya, pero pinaglalaro ko na lang siya ng computer para malibang. Mabuti kung ganun. Nakakabagot naman kayo lang dalawa dito. Oo nga masaya nga ako't napadalaw ka. Dinala mo rin sana ang girlfriend mo, hehe. Ikaw naman, alam mo namang naghiwalay na kami, pinaalala mo pa. Biro lang yun pare, ikaw naman di mabiro. Ayos lang, ano ba gusto mo? Uminom Mare? Nagulat si Megan sa pagyaya ni Nico, di niya alam kung tatanggi o papayag sa alok ng kumpare. Naging mahaba pa ang kanilang usapan habang kaharap sa sala. Di maiwasan ni Nico mapatitig sa matambok na umbok sa gitna ng mga hita ni Megan at ang napakaputi nitong dibdib na luwa ang hiwa sa gitna. Di naglaon ay si Megan na rin mismo ang nagtanong kung gusto niya nitong uminom. Agad pumayag ang bisita, kaya agad bumili si Megan ng beer pero pera ni Nico. Nang mga sandaling palabas na si Megan sa bahay, papuntang tindahan kasama si JR, naiwan si Nico mag-isa at nanood ng TV. Tigas na ang edits niya ng mga sandaling yon at uminit na ang kanyang sikmura. Tutal malayo-layo ang tindahan sa bahay, pumunta ng banyo si Nico para mag-J at imaginein si Megan. Malinis ang banyo at mabango, kaya napahanga siya lalo na sa kalinisan ng tinuturing niyang kumare. Hindi nagawang mag-J ni Nico ng pag-aalala sa kaibigang nasa abroad. Dumating si Megan, dala ang 2 bote ng malalamig na beer at agad binuksan ang isa para kay Nico. Oh, heto na pare. Sandali lang ha at magluluto ako ng pulutan. Uy, salamat Mare ha. Di ka ba iinom? Samahan mo naman ako. Oo, inom ako pare. Konti lang ha. Pampatulog lang. Sige ba, alang problema. Basta't
makasama lang ako sa inuman. Nagharap ang dalawa sa mesa habang nanonood ng palabas si Nico. Ang tumatagay sa baso at maraming beer ang nilalagay niya pagtagay na ni Megan. Alam niyang hindi sanay sa inuman, mahabang inuman at malalasing agad. Nagkwentuhan sila tungkol kay Daryl at sa mga pangyayari nung nag-aaral pa lamang sila. Di namamalayan ni Megan na lasing na siya at iniinom na niya lahat ng ibinibigay ni Nico. Gabi na at pinatulog na ni Megan ang anak matapos pakainin at bihisan. Hilong-hilo na siya ng mga sandaling yon at gusto nang matulog pero di pa ubos ang natitirang beer kaya sinamahan niya muna si Nico sa sala. Ilang saglit lang ay napahiga na siya sa sofa kung saan siya nakaupo. Di niya kinaya ang kalasingan at tinulugan na niya ang bisita. Namuo ang tuwa kay Nicole nang makatulog si Megan. Malaya nang tinitigan ang magandang mukha nito at mga malalaking husus at ang matambok na umbok ng kanyang kepias. Hinihimas-himas niya ang kanyang alaga habang pinagmamasdan ang kagandahan ng babaeng nakahandusay sa harapan niya. Kursunadang kursunada ni Nico ng mga sandaling iyon. Tamang-tama lang ang nainom niya, di pa siya lasing. Uminit lalo ang katawan niya at nasasabik sa paggalaw kay Megan. Matapos maubos ang beer, nagbasid muna ng binatang bisita, pumunta siya sa CR para umihi. Paglabas niya, di pa rin nagbabago ang itsura ng pagkakahiga ng kumari niya, na bagyang nakatihaya ang mga paa. Nilapitan niya agad ito at hinawakan ang kamay. Walang kare-reaksyon si Megan na tulog dahil sa nainom. Lumipat si Nico sa bandang paanan ng tulog na babae at hinay-hinay na umupo sa tabi ng mapuputit mabibilog ng mga hita ni Megan. Sininghap-singhap ni Nico ang mga ito at lalo pa siyang naakit sa kaangking bango ng hita na may maninipis na buhok. Yumuko pa lalo para naman ay amuyin ang mismong buhok ng kepias ng tulog na Megan. Matagal nang inalis ang ilong sa harapan ng kepias at sinamyo ang bango ng hiyas ng kumari niya. Di pa rin nabago ang posisyon ng tulog at naghihilik pa nga ito habang inaamoy ang keps niya. Tinitigan ng mabuti ni Nico ang matambok ng buhok na malapitan habang ang isang kamay niya ay nakahawak sa matigas niyang junjun. Nadala na si Nico sa temptasyon. Hinimas niya ang leeg ni Megan at unti-unting ibinaba ang suot nitong sando at strap ng bra. Madali niyang naibaba ang damit pero di pa rin nahubaran ang dibdib ni Megan dahil nasasabit sa kamay. Bahagyang gumalaw ang lasing na kumare at lalo pang tumihaya nang ipatong niya ang isang paa sa sandalan ng sofa. Kitang-kita ang pinakagitnang bukat ng keps ni Megan. Muling bumalik ang atensyon ni Nico sa keps ng kumare. Dahan-dahan niyang hinipo ang bakat na keps at bahagyang pinisil pero wala pa ring reaksyon si Megan. Grabe. Grabe ang tambok at ang lambot ng keps. Bulong ni Nico habang hinihipuan ang tulog na kumare. Di pa nakontento, hinanap na niya ang butones ng short ni Megan. Dama niyang lasing na lasing ang kumare kaya hindi ito makapalag kapag inahasa niya. Natanggal ang butones at nabuksan ang zipper ng short nang tinitigasan lalo si Nico nang makita ang pulang panty ni Megan at may ribbon pa sa gitna. Walong-halong kaba na pag-aalinlangan ni Nico sa ginagawa. Matagal na siyang may pagnanasa kay Megan at gustong-gusto niyang tikman ang angking kagandahan ng katawan nito. Isinara niya ang pinto at mga bintana ng bahay at muling bumalik sa tulog na kumare. Pinagdikit niya ang mga hita para mahila pagbaba ang short ni Megan. Matagumpay niyang natanggal ang maiksing saplot. Kita na niya ang bukol na keps ni Megan na may markang hiwa sa loob ng panty.
halos puntok na sa tigas ng alaga niya na matagumpay na naalis ang short ng kumare niya. Tinignan niya saglit ang mukha ni Megan. Pikit pa rin ang mata at nakahanga habang humihilik kaya muli niyang inunuka ang mga paa at isang inaangat para makapwesto pa para kainin at nakabalot na keps. Pumagitna sa hita ni Megan, inilaglag niya ang isang paa at ang isa na may nakasabit sa sandigan ng sopa kaya prenteng-prente na ang keps para sa paghamod pagkain niya. Hininghot agad ni Nico ang keps ni Kumare, dinama ng ilong niya ang taglay nitong halimuyak. Kinuha pa niya ang cellphone niya at kinunan ang keps ni Megan. Klarong-klaro ito sa linaw ng kanyang kamera. Winahing pa niya ang pants para makita ang si Meps na kinkunan niya ito ng maraming ulit, pati na rin ang mukha ni Megan. L na L ang alaga niya. Di siya makapaniwalang kahit may anak na si Megan ay napakaganda pa rin na at pinkish niyang keps. Natanong niya pa sa sarili kung nangyayari iyon ng kaibigang si Darren. Plastadong-plastado ang keps ni Megan at wala nang sagabal para pangkain niya ito. Muli niyang iminahing ang panty ng kumare at pinagmasdan saglit ang keps ng lasing at gamit na ang isang daliring nilalaro niya ang maliit na tinggil. Sabik na si Nico na ito at itinulak na siya ng init ng kanyang katawan. Mamasa-masa ang keps ni Megan ng salatin niya. Di palaspag at sarado pa rin ang mga labi at may kalakihan ang hiwa. Tinikman ni Nico ang bibingka ni Megan at nalaman niyang makatas ang loob nun kaya sinibasib niya ng todo hanggang sa masakit ang butas ng keps na siyang ikinaungol ng lasing na kumare. Han, ganyan nga, kainin mo pa. Miss ko na yan. Ang usal ni Megan, ngunit pikit ang mga mata, inakala o nananaginip siya na si Daryl ang kumakain sa keps, pero ang totoo'y kumpare pala niya. Nakangiting sinundo ni Nico ang kahilingan ng kumare. Walang takas ang maliit niyang tinggil sa mahal at kagat niya habang patuloy na sinasalat ang butas ng gamit ng kanyang dila. Namula agad ang dinggil ni Megan at bahagyang tumigas. Lalo nang nagwet ang kanyang keps na ng mga sandaling yun kaya sinuksok ni Nico ang dalawang daliri sa loob ng keps. Napaigdat si Megan sa pagsalat sa kanya at napatihaya palalo sa sopa. Kahit maingay at mag-ungol ay napakapikit pa rin ang mga mata. Hindi malaman ni Nico kung nagkukunwari si Megan dahil nasasarapan na. Di na niya mapigil ang sarili at kinalas na niya ang sinturon at inalis ang pantalon at agad na lumuhod sa gitna na nakabuang mga hita. Wala na siyang sinayang na sandali at itinusok ang mga ulo sa hiwa ni Megan at hinawakan lang niya sa gilid ng panty para bigyang daan ang Junjun patungo sa mainit na butas. Walang nagdadalawang isip na tinuhog ni Nico ang keps ng kumaring lasing hanggang sa umabot ito sa kalaliman ng pagkatao ni Megan. Napagkakatlabi na lang si Nico habang sinasamsam ang mainit-init at masang keps ng kumari niya. Hinawak-hawakan pa niya ang munting mani habang sinisimulang hasahin ang kanyang Junjun sa loob ng keps ng kumaring lasing. Bumilis si Nico at umaalog ng sopa kung saan siya kinikig ni Megan. Nagawa rin niyang hugutin ng mga usos ng kumari habang mabilis na bumabato. Namasa ang tinggil ni Megan. Napanganga ng todo ang keps niya sa laki ng Junjun na nakatuhog ito. Walang habas niya pinasilpisil ang mga umbok na nagsilbi ng hawakan ng malalakas niyang pakislot. Parang laruan lang din ang dalawang nagtitigasang utong ni Megan na pinapaikot-ikot ni Nico sa kanyang mga daliri. Malapit na sanang labasan si Nico pero sa lakas ng pag-indayo'y pagyugyog, nagising ang natutulog niyang kumare. Walang hiya ka. Bakit mo ginagawa sa akin to, ha? Huwag ka nang pumalag, Mare. Masarap naman, di ba? Napaka-presko ng keps mo, Mare. Ang sarap. Akala ko talaga si Daryl ang gumagalaw sa akin. Ikaw palang
Umalis ka na. Huwag mo nang hanapin ang wala. Nandito naman ako, di ka ba nasarapan, ha, Megan? Napaungol na ng malakas si Megan at halatang nasasarapan na din sa pagyuyugyug ng kumpare niya. Bagya niyang tinutulak ang katawan ni Nico, ngunit nalalamon na siya ng lakas ang kumpare niya at nilulunod na siya ng sarap. Napaangat pa ng mga paa niya habang mabilis na naglalabas-masok si Nico. Matagal na ring tuyo ang caps niya, tila nabigla siya sa laki ng Junjun na pasok dito at may konting hapdi ang tumutusok sa kanyang caps. Nilamutak pa siya ni Nico habang nilalapag malalaki niyang umbo. Wala nang nagawa si Megan kundi magpaubaya dahil aminin niya o hindi ay gustong gusto na niya ang pagbayo ni Nico sa kanya. Mare, noon pa kita gustong gusto. May pagtingin na ako sa'yo. Huwag mo ipagsabi kay Daryl, ang sarap mo namang kuman. Oo naman, payag akong maging syobet mo, Megan. Naniga sa mga daliri ni Nico habang nakapisil sa utong ni Megan. Di niya maiwasang mapapikit sa sarap ng pumatagas ang ulo ng kanyang Junjun. Humina ang indayong ni Nico at nilasap ang sarap na pinaglalasahan ng babae. Di niya nagawang bunutin ang kanyang Junjun at sa loob na isinabog ang kanyang alaga. Napasinghap si Megan at napapikit din. Uminit kasi ang sinapupunan niya at nagdulot yun ng kakaibang sarap sa panig niya. Masayang masaya si Nico sa natamasang ligaya sa ibabaw ni Megan. Nagkayakapan na lang sila ni kumari niya na nagbulungan. Di pa minumulat ni Megan ang mga mata niya dahil nasa caps pa niya ang kakaibang sarap, lalo na di binubunat ni Nico ang kanyang Junjun. Pakiramdam niya ay nawala ang kalasingan niya at napilitan pang pag-iinit ang kanyang katawan. Bumangon si Nico sa pagkakapatong kay Megan at nahihiya pang magpaalam na umuwi na. Pero bumanting ang tenga niya nang pigilan siya ni Megan at niyayang sa bahay na lang magpalipas ng gabi. Napangisi naman si Nico at muling niyakap si Megan at naglapat muli ang kanilang mga labi. Walang manlang kamalay-malay na si Daryl ay iniikutan na siya ng dalawang taong pinakamalapit sa buhay niya at nagtaksil na ang iniwang asawa. Hanggang dito na lang ang kanyang kwento. Grabe, no? Grabe. Nadala ako dun sa kwento, mga guys. Ayan, kung nakinig ka sa kwento ko, nadala ka rin ba katulad ko? Madalas nangyayari ito, mga idol, no? So, kahit hindi naman nag-abroad or lumayo yung partner ng bawat magkabilang panig, minsan nangyayari talaga ito kapag hindi na sila masaya sa isa't isa. Ayan, once again, sa mga bago pa lamang po sa ating channel, huwag kalimutang i-subscribe at pindutin po ang tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga bagong videos. Ayan, sa mga gustong mag-send po ng mga ganitong liham, ayan, open po ang ating Facebook page, ang Tiriang Vlog. Ayan, pwede po kayong mag-send doon ng kwento nyo katulad ng pag-send sa atin ng sender. Alright? So, hanggang sa muli mga kay-sniper. God bless you all, guys. Bye!